Huli pong namataan as of 10 in the morning itong si Typhoon Goryo, 160 kilometers na lamang po sa hilaga ng Itbay at Batanes. Lumakas pa ito from 140 naging 155 kilometers per hour na po, malapit dun sa kanyang mata at may pagbugsunan hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos naman ito westward or pakaliwa sa bilis na 25 kilometers per hour. Kita dito sa ating latest satellite animation yung mga kaulapan na associated din po sa mga malalakas na ulan. Ito mga kulay pula dito po sa may Batanes at meron din mga light to moderate rains in some parts pa of northern Luzon. Kitang-kita rin dito sa ating latest animation yung mga kaulapan at mga pag-ulan in some parts of southern Luzon, Visayas, and Mindanao, even dito sa may Bicol region. Yan po ay associated sa southwest monsoon or hanging habagat na hindi naman pinapalakas, subalit hinahatak po nitong si Bagyong Goryo ang habagat sa ngayon and possibly sa mga susunod po na araw. Wala naman tayong namomonitor pa na iba pang weather disturbance, mapa-low pressure area or panibagong bagyo na papasok ng ating PAR sa mga susunod po na araw. Base po sa pinakauling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos nga west-northwest sa susunod na 2 araw or paangat ng pakaliwa ang nasabing Bagyong Goryo. Possible siya maglandfall dito po sa may eastern coast ng southern Taiwan bago magtanghali. And then pagsapit po ng hapon ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility the moment na makalampas siya dito sa may southern Taiwan. Mamayang hapon hanggang gabi, nasa pagitan na po siya ng mainland China and Taiwan. And then simula bukas ng madaling araw ay nasa may mainland China na ito. Base rin sa ating latest track, hihina itong Bagyong Goryo paglampas dito sa may southern Taiwan, yung bulubundukin na lugar doon, possibly maging severe tropical storm na lamang at mas hihina pa ito by tomorrow pag-land dito sa may mainland at China. Base naman sa ating latest track, kung mapapansin natin yung kabuang lawak po ng bagyo nasa 700 to 800 kilometers, so yung radius niya nasa 350 to 400 kilometers from the center hanggang doon sa dulo po ng bagyo. So nahagip pa rin ng malakas na hangin itong extreme northern Luzon, lalo na ang Batanes. Kaya naman po sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 2 or babala sa hangin bilang 2 dito sa may Itbay at Batanes, at ang natitirang bahagi po ng Batanes meron pa rin signal number 1. So sa mga susunod na oras, aasahan pa rin po ang may kalakasang hangin dito sa may northern part ng Batanes, posible pa rin makasira ng mahihinang estruktura at ilang mga pananim at maliliit na puno, habang pabugso-bugso din po ang hangin dito sa may southern portion. Then pagsapit po ng gabi, possible na paglabas ng Bagyong Goryo sa ating PAR ay mawawala na rin po yung ating mga wind signals sa Batanes.